Bakit hindi kayang mawala ng mundo ang Pilipinas? Isang eksena sa lansangan ng Pilipinas ang nagpatahimik sa isang reporter ng BBC. Hindi ito kapani-paniwala. Ilipat agad sa live feed mula sa Pilipinas, ngayon din, bilis. Mga kababayan, natatandaan niyo pa ba? Noong nakaraang linggo lamang, nagplano ang BBC News na mag-ere ng isang special report tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa simula, isa lamang itong karaniwang misyon, isang pagsisiyasat sa isa sa mga pinakamaselang rehiyon sa mundo, puno ng alituntuning geopolitikal. Ngunit, nang tumuntong ang aming batikang reporter na si Brian sa lupang ito at personal na nasaksihan ang isang eksenang halos hindi kayang ipaliwanag, gumawa siya ng isang radikal na desisyon. Itapon ang lahat ng nakahandang script. Sa sobrang pagkaapura, pinutol pa ng BBC ang isang breaking news mula sa Europa para lamang bigyang daan ang koneksyon sa Pilipinas. Anong klaseng tanawin ang nagpagimbal sa isang bihasa at medyo may kayabangang media outlet mula sa kanluran? Ano ang nagpabura sa anino ng digmaan sa kanilang isipan at nag-udyok sa kanila na magbigay ng taos-pusong, halos sagradong papuri sa kapuluang ito? Bago natin tuklasin ang katotohanan, mangyaring i-comment sa ibaba kung saang panig kayo ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe sa aming channel dahil ang susunod na balita tungkol sa Pilipinas ay tiyak na babago sa inyong pananaw sa mundo. Hindi nyo gugustuhing makaligtaan ito. Ako si Brian, isang mamamahayag na 20 taon nang nagbabalita mula sa mga lugar ng digmaan at sentro ng politika. Aaminin ko, nang matanggap ko ang misyon na pumunta sa Pilipinas, mabigat ang aking kalooban. Bago ako umalis, ang mga headline ng kanluraning media ay puno ng mga nakakasakal na pamagat. Tinawag ito ng The Economist na isa sa mga pinakadelikadong lugar sa Asya. Walang tigil ang CNN sa pagpapakita ng mga simulasyon ng posibleng blockade at matinding sagupaan sa dagat. Habang nagche-check-in ako sa Heathrow Airport sa London, isiniksik ko pa sa aking maleta ang isang 5 kilong Kevlar bulletproof vest. Sa isip ko, naglaro ang iba't ibang senaryo. Mga lansangang puno ng sandbags at barbed wire, mga truck ng militar na humaharurot sa EDSA, at mga mukha ng taong puno ng takot at pangamba para sa hinaharap tulad ng mga nakita ko sa Kiev o sa Gaza Strip. Akala ko, lilipad ako patungo sa isang pugon na anumang oras ay maaaring sumabog. Ngunit, nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport at humakbang ako palabas ng Aerobridge, isang malakas na sampal mula sa katotohanan ang sumalubong sa akin. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa isang perpektong kaayusan na halos nakakakilabot. Walang mga sundalong may armas, walang nakabibinging sirena ng air raid. Ang sumalubong sa akin ay isang maliwanag, episyente, at napakalinis na modernong bansa. Ang sahig ng airport ay kumikinang na parang salamin. Libu-libong pasahero ang payapang pumipila sa immigration. Ang katahimikan at kaayusang iyon ay nagdulot sa akin na sanay sa dumi at sigawan sa JFK Airport ng New York ng isang matinding culture shock. Paano ito magiging pinakadelikadong lugar sa mundo? Bulong ko sa sarili. Mas mukha pa itong isang utopia mula sa hinaharap. Ngunit hindi ko pa alam noon na simula pa lamang iyon ng aking pagkamangha. Ang pinakamalakas na sandata ng kapuluang ito ay hindi ang mga misil o fighter jet na pinag-uusapan namin sa kanluran, kundi isang kahanga-hangang puwersa ng sibilisasyon na nakatanim ng malalim sa lupain at dumadaloy sa dugo ng bawat mamamayan. Nang sumakay ako sa MRT patungo sa sentro ng Makati, doon ko lubusang naintindihan kung gaano katawa-tawa ang aking kamangmangan tungkol sa Pilipinas. Ang sumunod na eksena sa loob ng bagon ng tren ay tuluyang dumurog sa aking pagiging superior bilang isang kanluranin. Para sa isang tulad ko na sanay sa mga sira-sirang tren ng London Underground o sa hindi maalis na amoy ng ihi at graffiti sa subway ng New York, ang MRT ng Maynila ay hindi lamang isang uri ng transportasyon. Ito ay isang templo ng modernong sibilisasyon. Nang pumasok ako sa istasyon, ang una kong reaksyon ay ang nerbiyosong pagsuri sa aking sapatos dahil ang sahig ay hindi kapani-paniwalang malinis. Ang makintab na sahig na marmol ay sumasalamin sa mga ilaw, mas malinis pa kaysa sa mesa sa aming tahanan. Walang kahit anong amoy ng amag sa hangin. Sa halip, ang malinis na simoy mula sa air conditioning ang iyong malalanghap. Sa escalator, nasaksihan ko ang unang tahimik na pagkabigla. Daan-daang commuter, walang pulis na nagdidirekta, walang malakas na anunsyo, ngunit parang mga sundalong dumaan sa matinding pagsasanay, kusang loob na tumatabi sa kanan upang bigyan daan ang mga nagmamadali sa kaliwa. Ang ganitong uri ng kaayusan
na nakaukit sa kanilang pagkatao ay nagpaalala sa akin sa mga magugulong kanluraning turista na nakita ko sa airport at hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya. Habang pinoproseso ko pa ang kaayusang ito, ipinakita sa akin ng aking tour guide ang isang datos na halos ikinagulat ko. Ayon sa pinakahuling estadistika, ang on-time performance ng sistema ng tren ay may reliability rate na nakakamangha. Para sa kanila, ang isang 5 minutong pagkaantala ay isang malaking issue na nangangailangan ng agarang atensyon, isang bagay na halos isang milagro sa inhinyerya. Kung ikukumpara, ang ipinagmamalaki naming London Underground at New York Subway ay parang mga kinakalawang na basura sa harap ng numerong ito. Habang tulala ako sa datos, isang eksena ang lalong yumanig sa aking kaluluwa. Bumukas ang pinto ng tren at isang grupo ng mga mag-aaral sa elementarya ang pumasok. Sa aking bansa, ang mga bata sa ganitong edad na walang kasamang magulang sa pampublikong sasakyan ay iligal at lubhang mapanganib. Ngunit dito, sila ay magkakasama, bitbit ang kanilang malalaking bag na may mga ngiting walang bahid ng alalahanin sa kanilang mga mukha. Napako ang aking tingin sa isang batang babae, mga 7 taong gulang. Mahigpit niyang hawak ang isang paper bag ng Jollibee, isang ikonikong pagkain sa Pilipinas. Ang amoy ng masarap na Chick Enjoy ay lumalabas mula rito. Para sa isang bata, gaano kahirap pigilan ang sarili na hindi ito buksan at kumain sa isang mainit na hapon. Pinanood ko siya, iniisip na siguradong susulyap siya at kakain ng patago. Ngunit sa loob ng buong 20 minutong biyahe, hindi niya man lang sinubukang buksan ang supot. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng linyang dilaw sa sahig at ng mga karatula bawal kumain at uminom sa loob ng tren. Hindi ito dahil sa takot sa multa. Ito ay isang uri ng paggalang sa pampublikong espasyo na sagrado at hindi dapat lapastanganin. Lumingon ako sa aking cameraman at nagtanong, "Makapaniwala ka ba? Ang disiplina ng isang 7 taong gulang na bata ay higit pa sa karamihan ng mga adultong kanluranin." Noon ko naintindihan kung bakit mali ang sinasabi ng media na mapanganib dito. Paanong magiging mapanganib ang isang lipunan kung saan kahit ang isang elementaryang estudyante ay may ganitong disiplina at kayang umuwi mag-isa? Ngunit hindi ko pa alam noon na ito ay simula pa lamang ng aking pagkamangha tungkol sa kaligtasan at tiwala. Ang susunod na mangyayari ay tuluyang babago sa aking pananaw tungkol sa hangganan ng katapatan ng tao at magpapaisip sa akin kung nananaginip ba ako. Paglabas ng istasyon ng MRT, ang gabi sa Makati ay nagliliwanag. Sa London o Paris, ang paglalakad mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng matinding pag-iingat, laging alerto sa mga yabag sa iyong likuran. Ngunit dito, nakakita ako ng mga kabataang babae na naglalakad habang naka-earphones at mga batang galing sa tutorial center na nagtatawanan sa harap ng isang convenience store. Ito ay isang karapatan na sa kanluran ay naging isang luho na ang kalayaan mula sa takot. Para patunayan ang pakiramdam na ito, sinuri ko ang pinakabagong datos. Ayon sa Numbeo Global Safety Index para sa 2025, ang Pilipinas ay mataas ang ranggo sa buong mundo at ang lungsod ng Makati kung nasaan ako ay kabilang sa mga nangunguna. Hindi ito isang malamig na numero lamang. Ito ang pinakamalambing na yakap na ibinibigay ng kapuluang ito sa bawat residente. Ngunit ang tunay na nagpatulala sa akin ay ang tanawin sa gilid ng kalsada. Ang Pilipinas ay tinaguriang motorcycle capital at ang mga kalsada ay puno ng libu-libong motorsiklo. Hindi ito kakaiba sa Asia. Ang kakaiba ay ang kanilang kalagayan. Nakita ko ang isang motorsiklong nakaparada sa gilid ng daan. Sa salamin nito, nakasabit ang isang mukhang mamahaling full-face helmet. Sa footboard may isang supot ng bagong biling mainit na pandesal at isang bote ng inumin. At ang may-ari, wala sa paningin, marahil ay may pinuntahan sa kalapit na tindahan. Walang kandado, walang bantay, ganoon na lang. Nakalantad sa isang mataong kalsada. Nagbibiro ba sila? Napahinto ako. Titig na titig sa supot ng pandesal. Sa aking bayan o sa anumang malaking lungsod sa Europa, ang helmet na iyon ay mawawala sa loob ng 5 minuto. Ang pagkain ay marahil hindi aabot ng 1 minuto. Sa amin, ang pag-iingat sa kapwa ay isang likas na ugali para mabuhay. Ngunit dito, tila nabubuhay ang mga tao sa isang parallel universe ng kabutihan. Hindi ko napigilang tanungin ang aking guide, hindi ba siya natatakot na manakaw? Ang helmet na iyon ay libo-libo ang halaga. Ngumiti ang guide ng pamilyar na ngiti na may bahid ng pagtataka na para bang ako ang walang alam. Bakit naman po may magnanakaw ng almusal at helmet ng iba? Iyon po ay pag-aari ng iba.
Iyon po ay pag-aari ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang martilyo, isang napakasimple ngunit napakadakilang pundasyon ng moralidad. Sa kapuluang ito, ang katapatan ay hindi isang bagay na kailangang bantayan o pilitin. Ito ay natural na parang paghinga. Tinitigan ko ang supot ng pandesal na nakasabit sa motor. Bigla akong naramdaman na mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang pagkain na natikman ko sa isang Michelin-starred na restaurant. Dahil kinakatawan nito ang isang hindi mabibiling yaman ng lipunan, ang tiwala. Akala ko, iyon na ang sukdulan ng tiwala, ngunit nagkamali ako. Tila ba, para tuluyang pasukuin ang mayabang na kanluraning reporter na ito, inihanda ng tadhana para sa akin ang isang aksidenteng habambuhay kong hindi malilimutan. Isang himala tungkol sa pagkawala at muling pagkakahanap ang magaganap sa aming biyahe kinabukasan. Ito ay tuluyang babago sa aking pag-unawa sa salitang sangkatauhan. Kung ang mga naunang karanasan ay nagdulot lamang ng pagkamangha, ang sumunod na pangyayari ay tuluyang sumira sa aking depensa bilang isang kanluranin. Kinabukasan ng umaga, sumakay kami sa isang premium point-to-point P-bus patungong Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ito ay isang modernong bus, mabilis na tumatakbo sa expressway, ngunit napakakinis ng takbo na hindi man lang matatapon ang kape sa iyong tasa. Abala ako sa bus sa pag-aayos ng aking mga materyales para sa panayam sa sentro ng industriya ng Business Process Outsourcing, BPO, ng bansa, ang digital na gulugod ng mundo. Nang dumating ang bus sa Clark, nagmamadali akong bumaba. Nang magsara ang pinto at muling umandar ang bus, biglang nanlamig ang aking dugo. Ang aking bag ng camera equipment. Nasa loob nito ang 2 kamera na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, lahat ng lente, at pinakamahalaga sa lahat, ang hard drive na naglalaman ng lahat ng aming kinunan sa mga nakaraang araw. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ang aking propesyon. Tapos na ako, naramdaman kong umikot ang aking paningin at nanghina ang aking mga tuhod. Sa London, kung mawalan ka ng ganitong bag sa tren, ang tanging magagawa mo ay pumunta sa istasyon ng pulis, punan ang isang form na walang sinumang babasa, at maglasing sa isang bar para malimutan ang iyong pagkawala. Sa Paris o Roma, ang bag na iyon ay malamang na pinagpira-piraso na at ibinebenta sa black market. Patakbo akong pumunta sa service desk ng terminal. Nauutal na ipinapaliwanag ang nangyari sa isang batang babae sa counter. Puno ako ng pawis. Inaasahan kong magkikibit-balikat lang siya o bibigyan ako ng isang malamig na lost and found form. Ngunit hindi. Tinitigan niya ako sa aking pag-aalala na may kakaibang kalamigan. Sir, kalma lang po. Sabihin niyo po ang bus number at upuan ninyo. Kinuha niya ang kanyang radyo at mabilis na nagsalita sa Filipino na hindi ko maintindihan. Pagkatapos, ibinaba niya ang radyo at ngumiti sa akin. Nahanap na po. Kinuha na po ng konduktor. Ibabalik po rito ng susunod na bus sa loob ng 20 minuto. 20 minuto? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Iyon ang pinakamahabang 20 minuto ng aking buhay. Nang dumating ang susunod na bus at isang staff ang naglalakad papalapit sa akin dala ang pamilyar na itim na bag, halos lumuhod ako at halikan ang lupang iyon. Nanginginig kong binuksan ang bag. Wallet, passport, mga lente, hard drive, kahit ang ilang barya na basta ko lang isinuksok sa gilid na bulsa ay naroon pa rin. Sa sobrang tuwa, kinuha ko ang lahat ng cash sa aking wallet at sinubukang ibigay sa staff bilang pabuya. Sa kanluran, ito ang kalakaran, halos isang obligasyon. Ngunit umatras siya, marahang umiling, at sinabi sa isang mahinahon ngunit matatag na Ingles, "Hindi po kailangan, sir. Trabaho ko lang po ito. Welcome to the Philippines." Pinanood ko siyang tumalikod at biglang namasa ang aking mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng isang nawawalang bagay. Ito ay isang malakas na kontratang panlipunan, isang mataas na antas ng sibilisasyon na nakabatay sa dignidad at tiwala sa kapwa. Dito, ang pagkuha ng hindi sa iyo ay isang kahihiyan, habang ang pagtulong sa iba na mahanap ang nawawala ay isang likas na tungkulin. Sa sandaling iyon, tuluyan kong naunawaan kung bakit ang may-ari ng motorsiklong may nakasabit na helmet ay mahimbing na makakatulog. Dahil sa kapuluang ito, ang tiwala ay hindi isang bihirang yaman. Ito ay tulad ng hangin na nasa lahat ng dako. Nang mahanap ko ang aking kamera, natagpuan ko rin ang aking pananampalataya sa sangkatauhan. Dala ang damdaming ito, nagtungo kami sa susunod naming destinasyon. Kung ang aking mga karanasan ay nagpakita ng sukdulan ng soft power ng Pilipinas,
Ang lugar na aming pupuntahan ay kumakatawan sa hard power ng kapuluang ito na kayang yumanig sa buong mundo. Papasok na kami sa puso ng pandaigdigang serbisyong digital, ang Clark Freeport Zone. Bitbit ang damdamin ng pasasalamat, naglakbay kami patimog. Ang tanawin sa labas ay unti-unting nagbago mula sa abalang lungsod patungo sa luntiang mga daanan. Dito, napakatahimik, walang ingay ng mga pabrika, walang matataas na chimenea. Kung hindi ako sinabihan ng aking guide, aakalain kong napadpad ako sa isang malawak na parke o isang prestihiyosong kampus ng universidad. Ngunit huwag magpalinlang sa panlabas na katahimikan. Sa lugar na ito na tinatawag na Clark Freeport Zone, ang bawat tibok ng pulso ay nakakaapekto sa presyo ng stock sa Wall Street, sa mga estratehiya ng Pentagon, at sa kapalaran ng cellphone na nasa iyong bulsa. Ito ang sentro ng pandaigdigang serbisyo. Huminto ang aming sasakyan sa harap ng isang malaking gusali, na simple ang itsura, ngunit mahigpit ang seguridad. Ito ang isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng BPO sa bansa, ang Sidon ng Pilipinas, ang ipinagmamalaking tawag ng mga Pilipino. Sa mga ulat ng kanluraning media, ang industriyang ito ay madalas na inilalarawan bilang isang arena ng geopolitikal na kompetisyon. Ngunit nang ako mismo ang tumayo roon, ang naramdaman ko ay isang halos relihiyosong solemnidad. Sa pamamagitan ng isang espesyal na salamin sa viewing gallery, pinigil ko ang aking hininga at sinilip ang mundong babago sa hinaharap ng sangkatauhan. Sa loob ng isang secure na palapag, na naliligo sa kontroladong ilaw, nakita ko ang daan-daang mga profesional na nakasuot ng kanilang mga headset. Ang kanilang mga galaw ay tiyak at tumpak, na parang nagsasagawa ng isang tahimik na sayaw. Sinabi sa akin ng guide na ang antas ng seguridad dito ay mas mahigpit pa kaysa sa isang bangko. Kahit isang maling pag-click ay maaaring magdulot ng milyon-milyong dolyar na pinsala sa isang pandaigdigang kumpanya. Habang pinagmamasdan ko ang mga nakatutok na profesional na ito, bigla kong napagtanto ang mga batang may disiplina sa MRT, ang tapat na staff ng bus na tumanggi sa pabuya, at ang mga profesional na ito na namamahala sa mga kritikal na operasyon ng mundo. Sila ay iisang uri ng tao. Ang kanilang halos obsesibong atensyon sa detalye, ang kanilang ganap na paggalang sa mga patakaran, at ang kanilang kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng matinding presyon, ito ang lihim na sangkap kung bakit ang Pilipinas ang naging BPO capital ng mundo. Sa ibang bansa, ang serbisyo ay isang industriya lamang. Dito, ito ay itinaas sa antas ng sining, isang dedikasyon. Itinuro ng guide ang isang screen na puno ng datos. Mr. Brian, ang Pilipinas ang humahawak sa pinakamalaking bahagi ng Global Voice BPO market. Mahigit 90% ng mga nangungunang kumpanya sa Fortune 500 ay may operasyon dito. Ang kanilang mga customer service, technical support, at maging ang financial services ay nakasalalay sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng bubong na ito. Nakaramdam ako ng pagkahilo. 90%! Ibig sabihin, ang customer support para sa pinakabagong iPhone ng Apple, ang back-office operations ng malalaking bangko sa Amerika, at ang logistics ng mga pandaigdigang kumpanya, ang kaluluwa ng mga ito ay isinilang dito. Akala ko noon ang Pilipinas ay isang maliit na bansang naghahanap ng proteksyon. Nagkamali ako. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ko ang tahimik na higanteng ito, napagtanto ko na hindi ito isang bansang kailangang protektahan. Ito ay isang tagapangalaga na may hawak sa pulso ng pandaigdigang ekonomiya. Ito ang Achilles heel ng modernong mundo, ngunit ito rin ang pinakamalakas na sidon kalasag ng malayang daigdig. Subalit, habang ako'y namamangha sa mataas na teknolohiyang ito, hindi ko alam na ang tunay na pagsubok sa kapuluang ito ay malapit nang dumating. Tila ba susubukin mismo ng Diyos kung ang sidon na ito ay tunay ngang matibay. Sa loob ng ilang oras, haharapin ng lupaing ito ang pinakamalakas na dagundong sa loob ng 25 taon. At ako, sa kasamaang palad at sa kabutihang palad, ay masasaksihan ang sakunang magpapahinto sa hininga ng mundo at makikita ang isang tunay na himala. Nakatayo sa harap ng salaming iyon, habang pinapanood ko ang mga digital na proseso na nagaganap sa bilis na hindi kayang sundan ng mata, isang bagong uri ng paggalang ang umusbong sa akin. Ibinigay sa akin ng guide ang isang ulat na may mga numero na kahit ako, isang reporter na nakalibot na sa buong mundo, ay napahinga ng malalim. Mr. Brian, alam niyo ba, sa larangan ng BPO, ang Pilipinas lamang ang sumasakop sa mahigit 60% ng pandaigdigang merkado sa voice services.
At sa mga komplikadong serbisyo tulad ng healthcare information management at financial analysis, ang mga utak na nagpapatakbo sa artificial intelligence at supercomputers, ang ating market share ay umaabot sa kahangahangang 90%. Hindi ito monopolyo, ito ay ganap na pangingibabaw. Naalala ko ang aking bansang Britanya, ang laging nagmamalaking Amerika, at maging ang malaking kapitbahay sa kabilang dagat na nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar para subukang tularan sila. Lahat sila ay desperadong sinusubukang kopyahin ang nangyayari. Dito nagtatayo ng mas malalaking gusali, bumibili ng mas mamahaling kagamitan, ngunit lahat sila ay nabigo. Bakit? Tinitigan ko ang mga nakatutok na mata sa loob ng opisina at bigla kong nahanap ang sagot. Dahil maaari nilang bilhin ang teknolohiya, ang mga computer, ang software, ngunit hindi nila mabibili ang mga Pilipino, hindi nila mabibili ang disiplina ng batang may hawak na Jollibee na nagpipigil kumain sa tren. Hindi nila mabibili ang tiwala na nagiiwan ng helmet sa motorsiklo. At lalong hindi nila mabibili ang malasakit at dedikasyon ng mga profesional na handang magtrabaho sa gabi para lamang mapabuti ang serbisyo ng 0.1%. Ang katangiang ito ng mga mamamayan, kung saan ang disiplina at responsibilidad ay nakaukit sa kanilang DNA. Ang siyang lumikha ng hindi magigibang sidon na ito. Kung hihinto ang mga operasyong ito, sabi ng aking guide, habang itinuturo ang mga linya ng produksyon ng serbisyo, ang pandaigdigang ekonomiya ay magkakaroon ng system shock sa loob ng 48 oras. Babagsak ang Wall Street, mawawalan ng serbisyo ang Silicon Valley, at maging ang mga sistema ng misil ng iba't ibang bansa ay magiging mga walang silbing bakal. Ang mga salitang ito ay tila mayabang, ngunit ito ay isang malamig na katotohanan. Hindi ko maiwasang mapahanga. Ang maliit na kapuluang ito ay gumamit ng kanilang talino at serbisyo para lumikha ng isang kayamanang mas mahalaga pa kaysa ginto. Ginamit nila ang teknolohiya upang bumuo ng isang depensang mas malakas pa kaysa sa mga sandatang nuklear. Ang mundo ay napipilitang protektahan ang Pilipinas dahil ang pagprotekta sa Pilipinas ay pagprotekta sa hinaharap ng sibilisasyon. Dala ang halos pagsambang damdamin, tinapos namin ang aming pagbisita. Nang gabing iyon, bumalik kami sa Maynila at nag-check-in sa isang mataas na hotel sa sentro ng lungsod. Mula sa bintana, pinanood ko ang mga nagliliwanag na gusali sa gabi. Ang tanawin ay payapa at ang daloy ng trapiko ay parang isang ilog ng ilaw. Ang lahat ay tila perpekto at matatag. Akala ko, narating na ng aking paglalakbay ang kasukdulan. Akala ko, naiintindihan ko na ang Pilipinas. Ngunit nagkamali ako. Lubhang nagkamali. Ang nasaksihan ko pa lamang ay ang gilas ng Pilipinas sa magandang panahon. Ang tunay na kaluluwa ng kapuluang ito, ang sikreto na nagpatayo rito sa daan-daang taon ng unos, ay lumalabas lamang sa gitna ng matinding pagsubok. Habang papalapit ang madaling araw, sa kailaliman ng lupa, isang napakalakas na enerhiya na naipon sa loob ng 25 taon ang nagigising sa dilim. Tila nagpasya ang Diyos na personal na subukin kung ang sidon na ito ay tunay ngang matibay. Abril 8, 2024. Ang petsang ito ay mananatiling nakaukit sa aking isipan, mas malinaw pa kaysa sa araw na nakaranas ako ng pambobomba sa Baghdad. Alas 7:58 ng umaga. Nakaupo ako sa aking silid sa mataas na palapag ng hotel sa Maynila, hawak ang isang tasa ng kape, handa para sa isang bagong araw. Sa labas, ang lungsod ay naliligo sa ginintuang sikat ng araw. Bigla, ang cellphone sa mesa ay naglabas ng isang nakakakilabot na alarma. Ito ang National Disaster Alert ng Pilipinas. Bago ko pa mabasa ang mga salita sa screen, gumuho ang mundo. Nagsimula ito sa isang mababang dagundong na parang isang hindi nakikitang tren na humaharurot mula sa ilalim ng lupa. Kasunod nito, hindi pag-uga, kundi isang marahas na puwersa na naghagis sa buong silid paitaas. Ang tasa ng kape sa aking kamay ay lumipad at nabasag. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang sahig ay parang likod ng isang galit na hayop, marahas na tumataas at bumababa, na naghagis sa akin sa pader. Lindol. Hindi ito ang unang beses na nakaranas ako ng lindol. Ngunit sa sandaling ito, alam kong iba ito. Ito ay isang mapanirang sakuna. Isang magnitude 7.4 na super lindol. Ito ang pinakamalakas na pagyanig na naranasan ng kapuluan sa nakalipas na 25 taon mula noong malagim na lindol noong 1999. Sa loob ng isang minutong iyon na parang walang katapusan,
Naramdaman kong umuungol sa sakit ang mataas na gusaling ito. Ang mga bakal ay yumuyuko, ang mga salamin ay nanginginig. Nakarinig ako ng mga tunog ng pagkapunit mula sa mga pader. Nakaligtas ako sa mga bala sa mga digmaan, ngunit sa harap ng lindol, wala kang matatakbuhan. Kapag ang lupa mismo ang nagtaksil sa iyo, ang tao ay napakaliit at walang magawa. Dumapa ako sa sahig, tinakpan ang aking ulo, at isang desperadong kaisipan ang pumasok sa aking isip. Diyos ko, nakaligtas ako sa mga bala sa gitnang silangan, ngunit mamamatay ba ako sa mga guho ng Maynila? Ang takot ay parang isang malamig na ahas na pumulupot sa aking puso. Ngunit, nang akala ko ay katapusan na, dahan-dahang huminto ang pagyanig. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Humihingal akong tumayo. Pasuray-suray akong tumakbo sa bintana, handang masaksihan ang impyernong inaasahan ko, mga gusaling gumuho, apoy, at magulong mga tao. Ngunit ang nakita ko ay muling nagpatulala sa akin, mas nakakagulat pa kaysa sa lindol mismo. Sa sandaling iyon, akala ko ay makikita ko ang isang gumuhong lungsod, ngunit ang nakita ko ay isang himala na magpapahiya sa buong mundo. Sa harap ng bintanang iyon, handa na akong makita ang pagkawasak. Ngunit ang tanawin sa aking harapan ay nagpaisip sa akin kung ang nakaraang pagyanig ay isang ilusyon lamang. Ang Maynila, isang modernong metropolis na may milyon-milyong tao, ay nakatayo pa rin. Ang mga matataas na gusali sa Makati at BGC na idinisenyo upang makayanan ang malalakas na lindol ay matatag na nakatindig na parang mga eleganteng higante sa sikat ng araw. Alam kong sa loob ng mga kritikal na segundong iyon, ang kanilang advanced na structural engineering ay gumanap ng mahalagang papel na inililigtas ang mga gusali mula sa pagguho. Sa mga lansangan, ang dating humintong daloy ng trapiko ay nagsimulang gumalaw muli. Ang mga tao, bagamat may bakas pa ng takot sa kanilang mga mukha, ay walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Nagkamustahan sila, inayos ang kanilang mga damit, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa istasyon ng tren, patuloy sa pagpasok sa trabaho. Ang ganitong kalamigan ay halos nakakatakot. Sa aking bayan, ang ganitong kalaking sakuna ay magdudulot ng malawakang takot at pagkaparalisa. Ngunit dito, tila isa lamang itong biglaang pagsusulit mula sa buhay at muling nakakuha ng perpektong marka ang mga Pilipino. Ngunit ang tunay na himala ay nangyari sa mga lugar na hindi ko nakikita sa mga BPO center na nagpapatakbo sa ekonomiya ng mundo. Ilang oras makalipas, nang sa wakas ay makontak ko ang aking source sa Clark, narinig ko ang isang datos na magpapaluhod sa mga analyst ng Wall Street. Brian, hindi ka maniniwala. Wala pang 10 oras pagkatapos ng lindol, ang equipment recovery rate ng mga BPO ay lumampas na sa 70%. Ang mga mas bagong pasilidad ay nasa 80% na. Paano ang mga critical na sistema? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ang mga server na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar? Walang pinsala, sagot niya na puno ng pagmamalaki. Lahat ng mga critical na sistema ay protektado. Ang mga operasyon ay nagsisimula ng bumalik. Napahinga ako ng malalim. Ito ay isang 7.4 magnitude na lindol. Sapat na enerhiya para wasakin ang isang katamtamang laki ng lungsod. Ngunit ang mga inhinyerong Pilipino, sa pamamagitan ng hindi kapanipaniwalang mga pamantayan sa konstruksyon, teknolohiyang panglindol at sanay na mga emergency response team, ay nagawang pigilan ang isang sakuna na maaring magdulot ng pandaigdigang pag-atras ng teknolohiya at gawin itong isang kahanga-hangang stress test. Habang nag-aalala pa ang mundo sa posibleng pagbagsak ng stock market dahil sa paghinto ng serbisyo, ang mga profesional na Pilipino ay malamang na nagpupunas na ng alikabok sa kanilang mga kagamitan at muling sinisimulan ang mga operasyon na mag-aasikaso sa iyong susunod na tawag sa customer service. Sa sandaling ito, tuluyan kong naunawaan. Ang dahilan kung bakit malakas ang Pilipinas ay hindi dahil wala itong kahinaan, kundi dahil mayroon itong katangiang anti-fragile. Maging ito man ay matinding panggigipit sa politika o ang marahas na galit ng kalikasan, hindi ito kayang pabagsakin. Sa halip, lalo pa itong nagiging matatag at malakas. Habang tinitingnan ko ang lungsod na ito, na patuloy na umaandar sa gitna ng mga aftershock, isang bagong paggalang ang bumuhos sa aking puso. Hindi lang ito paghanga sa teknolohiya, kundi isang pagpupugay sa kaluluwa ng bansang ito. Tinalo nila ang takot, tinalo nila ang gulo, at tinalo pa nila ang pagsubok ng Diyos. Mabilis na kumalat ang balita sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, hindi na habag ang tingin ng mundo sa Pilipinas, kundi isang bagong paghanga.
Nang humupa ang mga aftershock, binuksan ko ang aking laptop. Gusto kong malaman kung paano tinitingnan ng kabilang panig ng mundo ang sakunang ito. Karaniwan, kapag may ganitong kalaking lindol, ang mga balita ay puno ng pakikiramay, tulong at kalungkutan. Ngunit ngayon, iba ang mga headline na nakita ko. Headline ng CNN, ang mabilis na pagbangon ng Pilipinas. Matapos ang lindol ay nagbigay ng aral sa mundo. Sabi ng Bloomberg, ang katatagan ng industriya ng BPO ng Pilipinas ay nagpapatunay kung bakit ito irreplaceable. Sa social media, ang mga komento mula sa buong mundo ay lalong nakapagpainit ng aking dugo. Ang mga dayuhang dating walang alam tungkol sa Pilipinas o ang tingin lang dito ay isang larangan ng labanan ng mga superpower, ngayon ay nagpapahayag ng kanilang pagkamangha. Nakita ko ang komento ng isang taga-California. Diyos ko, nakaranas ako ng mas mahinang lindol sa Los Angeles at ang gulo ay tumagal ng ilang linggo. Tingnan nyo ang Pilipinas, tumatakbo pa rin ang kanilang tren. Gawa ba sa bakal ang mga taong ito? Isang Hapon, mula sa isang bansang kilala rin sa paghahanda sa sakuna, ay nagkomento. Bilang isang Hapon, akala ko kami ang numero 1 sa disaster preparedness. Ngunit nang makita ko ang bilis ng pagtugon at katatagan ng mga gusali sa Pilipinas, kailangan kong magbigay pugay. Ang Pilipinas ay isang karapat-dapat na karibal at pinakamahusay na kaibigan. Isang komento mula sa Europa ang nakakuha ng libu-libong likes. Dati, alam ko lang na kailangan nating protektahan ang Pilipinas dahil sa geopolitika. Ngayon, naiintindihan ko na. Kailangan nating protektahan ang Pilipinas dahil ang ganitong uri ng may mataas na kalidad, matatag, at sibilisadong mga mamamayan ang natitirang pag-asa sa magulong mundong ito. Habang binabasa ko ang mga komentong ito, naramdaman ko ang isang malawakang paggising. Sa wakas, hindi na tinitingnan ng mundo ang Pilipinas bilang isang piyesa sa chess ng geopolitika o isang pabrika lamang. Sa pamamagitan ng krisis na ito, nakita ng mundo ang tunay na kaluluwa ng Pilipinas, isang kaluluwang nananatiling elegante sa ilalim ng matinding presyon, isang kaluluwang nagpapakita ng kahanga-hangang pagkakaisa at pagtulong sa harap ng sakuna. Naalala ko ang aking mga karanasan. Mula sa batang may disiplina sa tren, sa motor na hindi binabantayan, sa katapatan ng staff na nagsauli ng aking gamit, hanggang sa mga gusaling hindi nagiba at sa mabilis na pagbangon ng mga industriya. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo na ang isang tunay na malakas na bansa ay hindi kailangang manakop o magpakita ng puwersa. Ang tunay na lakas ay kung gaano kakabilis makakatayo pagkatapos ng sakuna at hamon at ngingiti habang sinasabi sa mundo, okay lang kami, tuloy ang buhay bukas. Ang ganitong lakas ay nagpawalang bisa sa mga banta mula sa labas at sa mga alalahanin ng kanluran. Habang tinitingnan ko ang muling nagliliwanag na mga ilaw ng lungsod, na puno ng init ang aking puso. Ang kapuluang ito ay hindi kailangan ng awa. Ang kailangan nito ay ang karapat-dapat na paggalang at palakpakan. At ako, si Brian, ang kanluraning reporter, na dumating dito dala ang bulletproof vest at pagtatangi, ay may isang bagay na lang na gustong gawin. Gusto kong ikwento ang mga nangyari dito sa buong mundo, nang walang bawas, dahil kailangan ng mundo ang mga kwentong tulad ng sa Pilipinas. Ngunit ang higit na yumanig sa aking kaluluwa ay hindi ang mga datos sa internet, kundi ang mensahe mula sa London nang putulin ng direktor ang signal. Sumigaw ang aking producer sa aking earpiece, Brian, hindi mo alam kung anong nangyari. Sumabog ang aming mga telepono. Ang mga ilaw sa switchboard ay kumikislap na parang Christmas lights. Lumalabas na habang live kong itinuturo ang motorsiklong may nakasabit na pandesal at helmet sa lansangan ng Makati, nag-crash ang comment section ng BBC. Isang manonood mula sa Paris ang sumulat. Habang pinapanood ko ang eksenang iyan at tinitingnan ng mga kotseng basag ang bintana sa labas ng aking bahay, napaiyak ako. Akala ko ang Europa ang tuktok ng sibilisasyon. Ngayong gabi, itinuro sa amin ng Pilipinas kung ano ang tunay na sibilisasyon. Isang turistang Amerikano nakakansela lang ng kanyang biyahe sa Pilipinas ang nag-iwan ng mensahe. Diyos ko, gaano katagal akong nalinlang ng mga balita tungkol sa digmaan. Nang makita ko ang mga taong payapang pumipila papasok sa trabaho pagkatapos ng lindol, nakaramdam ako ng matinding hiya. Magbubook ako ulit ng flight ngayon din. Gusto kong makita ang himalang ito. Ngunit ang tuluyang nagpaiyak sa akin ay isang email mula sa Alemanya. Ang nagpadala ay isang matandang Pilipina na 40 taon nang naninirahan sa ibang bansa. Sabi niya, Mr. Brian, salamat po.
Sa loob ng 40 taon, lagi kong ipinapaliwanag sa aking mga kapitbahay na ang Pilipinas ay hindi Thailand, na hindi kami isang mapanganib na lugar. Ngayong gabi habang pinapanood namin ng aking apo ang iyong live broadcast at nakita ang batang babae sa tren na nagpipigil uminom, lumingon ang aking apo at sinabi, "Lola, ang cool pala ng bayan mo, mas cool pa kaysa Alemanya." Sa sandaling iyon, tumulo na ang aking mga luha. Hindi lang ito tagumpay ng isang balita. Ito ay isang pagbibigay hustisya. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng satellite, milyon-milyong manonood sa buong mundo ang kasama kong nakaranas ng pagyanig sa kanilang mga puso. Mula sa pagdududa hanggang sa pagkamangha at sa huli ay malalim na pakikiisa sa kapuluang ito. Wala kaming ginamit na special effects o script. Itinutok lang namin ang aming kamera sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino at ang araw-araw na ito ay naging pinakapambihirang luho sa magulong mundong ito. Habang tinitingnan ko ang mga mensahe ng "Thank you" at "Philippines #1", alam kong nabawi na ng kapuluang ito ang dangal na nararapat sa kanya. Kinaumagahan papunta sa NAIA para umalis. May ginawa akong isang bagay na kahit ako ay nagulat. Tinitigan ko ang mabigat na bulletproof vest sa sulok ng aking maleta. Ito ang dinala ko mula sa London para iligtas ang aking buhay. Tiningnan ko ito at bigla kong naramdaman na ito ay isang sagabal, isang katawa-tawa. Iniwan ko ito sa silid ng hotel. Hindi lang para gumaan ang aking bagahe, kundi para gumaan ang pasanin sa aking kaluluwa. Sa isang bansang kahit ang nawawalang wallet ay hahabulin ka para isauli, sa isang kapuluang kahit ang malakas na lindol ay hindi kayang sirain ang diwa, ang bulletproof vest ang pinakamalaking insulto at kalapastanganan. Habang nasa taxi, tinanaw ko ang mga tanawin sa labas, ang mga abalang daungan, mga modernong gusali, at ang mga taong nakasakay sa motorsiklo na may tiwala. Dumating ako para maghanap ng amoy ng digmaan, para magulat tungkol sa pinakadelikadong lugar sa mundo. Ngunit nagkamali ako. Lubusang nagkamali. Hindi ito ang pinakadelikadong lugar. Ito ang huli at pinakamatibay na kuta ng sibilisasyon ng sangkatauhan. Ano ang Pilipinas? Pagkatapos ng ilang araw na pagbabago, nahanap ko na ang sagot. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang hub ng BPO. Sila ang mga batang sumusunod sa patakaran sa tren. Sila ang staff na tumanggi sa pabuya. Sila ang mga profesional na bumalik agad sa trabaho pagkatapos ng lindol. Ito ay isang katapangan at kalmadong hindi matitinag. Ang kapuluang ito sa gitna ng karagatan ay parang isang parola na matatag na nakatayo sa gitna ng unos. Ang mga bagyo mula sa labas ay maaaring takpan ang kalangitan o lumikha ng malalaking alon, ngunit hindi nito kailanman mapapatay ang liwanag mula sa parolang ito. Ang liwanag na ito ay nagsasabi sa mundo, ang demokrasya ay hindi marupok, ang kalayaan ay hindi kahinaan, at ang kabutihan ay hindi katangahan. Kung may sapat na pananampalataya at kakayahan, kahit ang isang maliit na kapuluan na may limitadong likas na yaman ay maaaring maging isang bundok na tinitingala ng mga higante. Kailangan nating ipagtanggol ang Pilipinas, hindi lang dahil kailangan natin ang kanilang mga serbisyo, kundi dahil kailangan nating pangalagaan ang huwarang ito ng potensyal ng sangkatauhan. Kung mabibigo ang Pilipinas, hindi lang ito trahedya ng kapuluang ito, kundi kabiguan ng buong sibilisasyon. Umalis na ang eroplano. Pinanood kong unti-unting lumiliit ang magandang kapuluan sa ibaba. Ngunit alam kong isang bahagi ng aking puso ay mananatili roon magpakailanman. Hindi na ako nag-aalala para sa kinabukasan ng Pilipinas dahil nakita ko ang kanilang mga mata, walang takot, doon tanging katatagan. Ako si Brian, nag-uulat mula sa pinakamatapang at pinakakahanga-hangang kapuluan sa mundo, ang Pilipinas. 136, 0 seconde.